I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the weight is will end this with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone.
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Naimbag nga morning kakabsat, baro nga aldaw, baro nga parabor. Yan, good morning sa ating lahat at isang magpagpalang umaga na tayo ay nagsama-sama ulit at welcome. No? Welcome sa ating devotion, ang panagsagana or the preparation. Yan, so napakaganda, no? Kaya yung mga working singles, yan, gising na or mag-join kayo sa Google Meet or sa FB Live. Yan, no? At tayo ay magsama-sama sa oras na tayo mapag-usapan ang Word of God. Yan. At good morning sa aking mga kasama na host, Ma'am Bergie and Ma'am Janida. Yan, bati kayo. Ma'am Bergie, kamuna. Yan, good morning po sa ating lahat. And hopefully na may mga working singles na naka-view. And kay Sis Noemi, sana gising na. Good morning. Yan, Ma'am Janida. Amen. Naimbag na Thursday morning.
Yan, good morning. At sa ating mga kasama dito sa studio, kasama natin sila Ma'am Ruby May and Ma'am Grisha. Yan, bati kayo. Brother Mark, pakipaning ang camera sa kanila. Good morning po sa lahat. Good morning po. Enjoy po natin ang pakikinig ng Word of God. Amen. Yan. Mamaya na bumati si Mark. uh, Naka-shades. Alright. Yan. So, yan yung mga kasama natin sa studio. And dito naman tayo sa FB Live. Ay, unahin natin si Google Meet. No? Yan. At kasama natin si Ma'am Geraldine from US. Magandang gabi sa inyo dyan. Yan. Yan. So, magandang gabi. Alright. So, then, dito tayo. Wala si Ma'am Sabela. Look pa. Yan. Nasa? Ay, nasa biyahe. So, yun. At kasama natin dito dito tayo sa FB Live. No? We have 12 viewers for now. Yan, pinakauna si ating pastor, si Pastor Ronnie. Ayan, so, naimbag ng morning, kakapsat, sabi niya po dito. Ma'am Emilia Wayaway, good morning po. Sir Herbert Hofer, good morning. And then, Ma'am Heide Sanet, good morning. And si Ma'am Joyce Banao, good morning. Ma'am Rolin, good morning po. Sir Juni Narcisa, good morning po. From Australia. Si Salvador Bora, good morning po. Ma'am Sheila May Abi, good morning. Sir Digno Velasquez, good morning. Sa aking mother, good morning. And then si Ma'am Elizabeth Narcisa, good morning. Si Ma'am Jen Campana, good morning sa iyo. Takpan natin. Kaya Wala pang batch. wala pang batch. Ewan ko bakit. Yan. Alam mo yung mga nagkakaroon ng batch. Kumikita yan ng 100 pesos. Ayusin mo, Mark. Ayusin mo. Isang ice cream din yan. Yan. Dalawa. Yan. Baka meron kang Alpha hindi pa Aswat. Yun. Ma'am Alpha Aswat. Ma'am Grace Gerlan. Yan. Good morning. Sino pa? Wala na? Okay. Then si Ma'am Myra Zalerzon. Good morning po sa inyo. Alright. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating lesson. It's all about commitment, no? About sa committed sa soul winning, sa pagdadala ng bisita, and yan, sa disciple, no? So, lalo na, palapit ang ating anniversary and revival, no? So, napakaganda na tayo ay magkaroon ng commitment and magkaroon ng involvement sa gawain ng Panginoon, no? So, ilang tulog na Ma'am Jenida? Pasko na. Ay, Pasko na. Anniversary. Yan. 2 weeks. 2 weeks na. 2 weeks na, no? So, napabilis. So, talagang andun yung effort natin na magkaroon tayo ng bahagi sa ating anniversary and revival. So, yun. At through that event na maraming maliligtas at yun, na kung saan makakasama natin sa gawain, no? Magkakaroon ng bunga at resulta ng ating anniversary and yung revival. So, yun. At napakaganda dito, no? Gusto ko lang i-share sa inyo dito sa Acts. And Acts chapter 28 verse 24. So, may event po dito, no? Kung saan si Apostle Paul. Yan, si Apostle Paul. So, Acts chapter 28 verse 24. Yan. Ganda yung mga nasa FB Live. Bukas rin kayo ng Bible. Yan. So, sabi dito, so verse 24, and some believe the things which were spoken, and some believed not. And when they agreed not among themselves, they departed after that Paul had spoken one word, to speak the Holy Ghost by the Isaiah the prophet unto our fathers, saying, Go unto these people, and say, Hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and not perceive.
For the heart of these people is wax gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed, lest they have see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. But it known therefore unto you that that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it. And when he had said these words, the Jews departed and had great reasoning among themselves, and Paul dwelt 2 whole years in his own hired house, and received all that came in unto him, preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him. Napakagandang talata na nabasa natin dito, no? Na nakita natin dito na kung saan sa verse 24 pa lang, no? Na kung saan yun, ando yung pag-share ng gospel, pag-preach ni Apostle Paul ng gospel, pero ayun nga, na kung saan sa pag-preach niya, no, ng gospel, meron mga naniwala, pero meron din yung hindi naniniwala. So, yan, na-experience natin yan, no? Yung mga ganyan. Talaga na sa pagsusulwining, hindi lahat is tayo nai-entertain natin, no? Hindi lahat ng mga tao na masishare natin is maniniwala, no? Kaya nga dito, no? And some believe the things which were spoken, and some believe not. So, napakaganda, no? Then, makikita natin dito sa verse 27, for the heart of these people is wax gross. So, ano ibig sabihin ng wax gross? Hardened, no? Matigas, no? So, kikita natin, no, na talagang sa pagsusoul winning, no? Na kung saan talagang andun yung challenge sa atin mga soul winner. Na kung saan yung makakausap natin tao, no? Gusto magpa-share, yung mga yun, meron silang tenga, pero nagbibingan sila, no? Yun, dull of hearing, no? Nagbingi-bingihan, no? And their eyes have they closed. Talagang ayaw talaga nila tanggapin ang word of God na sinishare natin, yung pinipreach natin, yung tinuturo natin, lest they should see with their eyes, and hear with the ears, and understand with their heart. And should be converted, and I shall heal them. Hindi lang yun. Kung saan tinan nyo po yung nangyari po dito. And when he had said these words, the Jews departed and had great reasoning among themselves. Kung saan andun po yung talagang reasoning, no? Yung mga talagang dahilan nila, pagdahilan nila, andun yung murmuring nila sa word of God, no? Kaya nga sabi nga dito sa verse 31, preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, and with all confidence, no? Andun yung with all confidence natin na sinishare yung word of God, no? That andun yung boldness natin, yung walang hiya ba tayo na mag-share ng gospel. Kasi maka-encounter lang tayo dito sa yung mga tao na sinasabi dito na people is wax gross, na kung saan their heart is wax gross, na harden, matigas yung kanilang puso, no? Na kung saan kung wala kang confidence, wala kang boldness na mag-share ng gospel, di ba? Na kung saan yun nga, titingnan mo na yung isang tao, ay, mukhang hindi to tatanggap eh. Mukhang matigas to. Di ba? Na kung saan makita mo medyo talagang tingin mo parang napakatalino, no? So hindi tayo nagbe-base sa tingin lamang, no? Or sa outward appearance, no? Malay mo, di ba? Na kung saan malay natin sa yung pag-share natin at makita mo lang is parang napaka ang talino niya, parang matigas na tao to, no? Parang hindi makausap ng maayos. Pero through yun, na kung saan lalapitan natin, i-share natin yung gospel, i-preach tayo, may problema pala yung tao na yun, di ba? Na kung saan magiging yung moment
na mag-share tayo ng gospel sa tao na yun is yung pala yung turn over na kanyang buhay, no, na makilala si Kristo Jesus. No, kaya nga napakaganda bilang sa atin, mga soul winner, nandun yung confidence natin na i-share yung gospel sa iba. No? Andun yung boldness natin na i-share sa iba. Kaya nga sabi dito, nor man forbidding him. No? Kung saan walang makakapigil, walang makaka-forbid sa tao na yun na walang man sino makaka-forbid. No? Na kung saan kapag tayo ay nag-share with all confidence, wala tayong takot, wala tayong hiya na mag-share ng gospel, is andun yung pagpapala ng Diyos sa atin, and gagamitin tayo ng Diyos sa kanyang gawain. Kaya nga, yun nga, always, no, pinupush tayo ni Pastor na mag-soul winning, mag-area, mag-Bible study, mag-disciple. Bakit? Kasi andun yung andun yung command ng Panginoon. Sinusunod natin yung command ng Diyos, no? Na sa atin bilang isang anak ng Diyos, no? Na tayo ay magamit. Hindi lang tayo magagamit, kundi magiging blessing tayo sa iba. Kaya nga, napaganda bilang isang Kristiyano, no? Na andun yung confidence natin. Andun yung wala tayong hiya ba? No? Like yung, yun nga, sinasabi ko nung last, no? Yung testimony ko. Na kung saan, nung nag-aaral pa ako, no? High school yan. Na kung saan talagang pahiya-hiya pa ako nun. No? Tatago ko pa yung Bible ko sa bag. Na kung saan, yun nga. Parang ayaw kong magpakilala na ako ay isang anak ng Diyos. No? Kaya nga, no, na kung saan, meron nga, diba? Na tayo bilang isang Pilipino, may kanta nga tayo eh. Ako'y isang Pinay. May diba? Na kung saan, taas noo daw. Diba? Sabi nga, taas noo. Kahit kanino. No? Diba? Wala pang warm up ng boses ko eh. Yan. So, yan. Na kung saan, yun nga. Na kung saan, sabi nga, tayo bilang isang Pilipino, dapat taas noo kahit kanino. No? So, why not? Dapat i-apply na din natin sa Christianity yan, sa pagiging anak ng Diyos, na tayo dapat ma-proclaim ang Word of God. Paano natin ma-proclaim kung kinakahiya natin? Di ba? Paano na natin ma-proclaim yung salita ng Diyos sa ibang tao kung wala tayong confidence? Di ba? Kaya sabi dito, preaching the kingdom of God. No? Hindi po gawa ng tao yung pinipreach natin, kundi sabi dito, preaching the kingdom of God. No? Hindi po relihiyon ang pinipreach natin. No? Kundi yung kingdom of God. Ano ba yung kingdom of God? Yan yung kalangitan ng Diyos. Kung saan, andyan, paano makatanggap ng buhay na walang hanggan. No? And teaching those things which concern the Lord Jesus Christ. So, yun lang naman yung sinishare natin eh. So, why not we share with all confidence, no? Sabi nga, hindi po half confidence, kundi sabi dito, with all confidence. Kaya napakaganda, no? Napakaganda bilang isang anak ng Diyos, na kung saan, yun nga, sabi nga, na kung saan, andun, i-offer natin yung ating buhay, no? Sa Panginoon, at andun, gagamitin tayo ng Panginoon kapag once na in-offer natin ang ating buhay. Then, gagamitin tayo at tayo ay magpapagamit. No? Tayo ay magpapagamit. So, magpapagamit tayo sa Panginoon and with all confidence na. No? With all confidence. Kaya nga, yun nga, minsan, andun yung struggle natin, mga working singles, no? Na nag-work sa labas. No? Na kung saan, yung testimony kasi, napakahalaga yan eh. Syempre, wala ka na confidence kung bad testimony ka na agad sa mga ka-workmate, di ba? No, saan, bad testimony, pagkakailala sa'yo, ikaw pa yung pasumuno sa mga kasalanan, di ba? So, paano natin sila mawawin? Paano na natin sila paano na tayo magkakaroon ng confidence to win them, no? Kung we have a bad testimony agad, no?
Pero hindi po yung ano, 'di ba? Na kung saan napakaganda na yun nga, yung yun yung pagkilala sa 'di ba? Pero pwede na lang baguhin, 'di ba? Na kung saan through sharing the gospel na makukuha sa kanila na ma-share mo with all the confidence, with all our confidence is yun nga, mababago yung testimony natin sa ating work, no? Kaya nga napahalaga tayo mga working singles na magkaroon tayo ng boldness, no? Magkaroon tayo ng boldness. Andun na yung ano na andyan na yung gawain ng Panginoon eh. Andiyan ka na sa sitwasyon na yan or andiyan ka na sa trabaho na yan ay at magpagawin na sa Panginoon, no? And lalo na dadating big event, no? Na kung saan madalaman natin, no? Na kung saan gagamitin ng Panginoon yung event na yon para madala na yung mga kaibigan natin, ka-workmate natin, anything, no? Na saan tayo linagay ng Panginoon na trabaho, no? Na kung saan may nakakasama tayo diyan na hindi pa nakakapunta sa simbahan, no? At yun nga, gagamitin ng Panginoon, no? And always pray it unto God na andun yung power ng Panginoon na kausapin yung mga may invite natin. Kaya nga, wala tayong dapat ikabahala. Bakit? No? Bakit? Andiyan ang Panginoon para sa atin. Andiyan yung power ng Diyos para sa atin. Kaya nga, we preach the kingdom of God and teach those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no? With all confidence, and no man forbidding him. Na kung saan, wala man lang makaka-forbid, walang makakapigil, walang makakasalungat, no? Kapag with all confidence, we share the kingdom of God. Kaya napakalaga na makikita natin dito, no? Kahit sabihin natin na andyan yung tao, no, na nagpipreach tayo, tapos andyan yung tao na their heart of these people is wax close, no? Matigas yung kanilang puso and their ears are dull of hearing. Bingi-bingihin sila or wala silang marinig, no? Pero yun nga, nakasan andun yung bingi-binginan nila sa pagkikinig, no? Sa word of God, sa gospel na sinishare natin. And their eyes have they closed, no? Pinipikit pa nila, no? Sila talagang andun yung katigasan kanilang puso pero with all our confidence, we're preaching and teaching the kingdom of God. Kaya nga napakalaga na andun yung boldness natin. Kaya hindi po ang reason, no? Kasi titingnan mo pa lang yung tao, ayaw mo na ma-sharean kasi posible na makinig sa akin yan. Diba? Andun na agad yung pan natin. Andun na agad yung reason agad natin, no? Na para hindi na natin mawin. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng kalakasan and hihingi tayo ng Diyos ng kalakasan na loob to share them the gospel and with all our confidence, yun, ma-share natin at madala natin, no? Madala natin sa simbahan, no? Sa gawain ng Panginoon. Kaya nga napaganda na with all our confidence, we preaching and teaching the kingdom of God sa mga tao na to, no? At napakaganda na andun, no? Na maging katulad tayo ni Apostle Paul na still nandigan, no? Kahit andun yung pangungontra ng tao sa ginagawa ni Apostle Paul. Kaya kahit andun, no? Na minsan may kontra sa ating ginagawa sa pagsusulwining, pinagbabawalan tayo. Pero with all the confidence na binigay ng Panginoon sa atin, is gamitin natin yan sa pag-share. And ayun nga, nakasan, kung tayo ay committed sa ating ginagawa, yan, with all the confidence, no? With all the confidence is talagang no man is forbidding him, no? Walang magpa-forbid sa atin, sa ating ginagawa. And yun lang yung gusto kong i-share. I know marami pang sasabihin si Ma'am Ginida and si Ma'am Bergie para madagdagan, no? Sige, Ma'am Ginida.
Amen, Sir Christian. Thank you. At tunay nga po na when it comes sa New Testament, isa sa mga gustong-gusto kong character dyan ay si Paul. Di ba? Kasi simula nung na-convert siya, di ba? Wala ka talagang makita na record niya na sa lahat ng ano niya, in-spend niya sa pagkahayag ng salita ng Diyos. And actually, sabi nga ng Bible, meron din siyang karamdaman, di ba? Yung sabi niya na meron siyang thorns in the flesh. Yan, pero ano pong sabi niya, my grace is sufficient for thee. Yan, kaya hanggang sa kamatayan niya, wala ka talagang makitang record sa Bible na umalis siya or nag-backslide or ano. Yan, wala kang makikitang hindi magandang record ni Paul after ng kanyang conversion. Di ba? Yan, kaya nakakatuwa yung kanyang testimony. And so in-spend niya from persecutor to preacher, 'di ba? Yan, so kung paano din niya na-sustain yung mga pangailangan, 'di ba? Sabi niya nag-ano pa siya ng tent making, 'di ba? Yan, so sobrang nakaka-encourage talaga yung buhay ni Paul when it comes sa paglilingkod sa Panginoon. And then dito po tayo sa Luke chapter 16, and a very familiar na story passage sa Bible, and about sa soul winning. And dito po tayo sa chapter 16. And actually, yung story na to ay nag-uumpisa siya sa verse 19. And verse 19 hanggang 31. And pero para mapakinggan pa natin yung maraming sasabihin ni Ma'am Virgie, drop po tayo sa 27. Tsaka parang maubos na rin yung boses ko dito. And so ito po yung isa ulit sa mga motives of soul winning and bakit natin gagawin yung soul winning. Yan. So sa mga Bible students na dumaan sa personal evangelism, alam niyo po ito. At sa mga kumukuha pa lang ng personal evangelism advance. Yan. So 27 and 27, and then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Yan. So last time, and nabanggit ko sa inyo na isang motives of soul winning ay yung position natin na nag-urge po sa atin. So ano po yung position po natin? And sabi po ng Bible, we are ambassadors of Christ. And we are representative po tayo ng Panginoon. So, and next naman po na motives na ibibigay ko po sa inyo is that hell is requesting us. So alam po natin that hell is real. And alam po natin yun. And there are many passages in the Bible na nagpo-prove na meron po talagang impyerno. And in fact, sa binasa po natin, and so yan po ay parable. And pero tatandaan po natin, parable is an earthly story with heavenly meaning. Yan. So diyan sa parable na yan, makikita natin na meron po talagang napunta sa impyerno. Okay, meron pong napunta sa impyerno. Yan, sino po ba yung napupunta sa impyerno? Yan, so dito po sa Matthew. Yan, so sabi po ng Bible, yan, dito po dito po muna sa John para mas malapit ng buklat. John chapter 3. Yan, John chapter 3, sabi po dito sa verse, John chapter 3 verse 18. Mali nag-wait. John chapter 3 verse 18. Yan, sabi po ng Bible, he that believeth on him is not condemned. Sino po yung him na tinutukoy po dyan? Ang Panginoong Kristo Jesus. But he that believeth not, and believeth not, is condemned already, because he hath not believed in the name of the Son, the only begotten Son of God. Okay, and then dito po sa 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 2, chapter 1. And 2 Thessalonians chapter 1, and sabi po dito sa verse 7, and to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus Christ shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction
from the presence of the Lord and from the glory of His power. Yan. So, yung mga, yan po ay ilang verses lamang na nagsasabi na meron po talagang impyerno. And alam po natin sa Mark chapter 9, and Mark chapter 9, 44, 46, 48, and dinidescribe po dyan kung ano po yung impyerno. And so ang impyerno, ito po ay place of torment, na ang sabi ng Bible, ay merong apoy na hindi namamatay, merong uod na hindi namamatay. At yung mga tao na hindi naniwala kay Kristo, hindi tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, yun po yung destination po nila. Okay? Yan. So, dyan po sa Luke chapter 16 in verse 27, makikita po natin dyan yung request. Okay? Meron pong request po dyan. Sino po yung nagre-request po dyan? And yun po yung rich man na napunta sa impyerno. Ano po yung request po niya dyan? And verse 27, and sabi dyan, send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Ito po yung conversation between the rich man tsaka si Abraham na dyan po. And so alam po natin yung story, di po ba, na parehas silang, yung rich man tsaka si Lazarus, parehas na dumating sa kanila yung kamatayan. Di ba? Ito po yung isang katotohanan na lahat tayo darating at darating sa atin yung sinasabi nating kamatayan. And so ang nakakalungkot, magkaiba po sila ng napuntahan. And so yung rich man, napunta sa hell. And so sabi niya ng Bible diyan, sinasabi pa nga ng Bible diyan kung ano yung nararamdaman niya diyan sa impyerno, di ba? Sabi niya, I am tormented in this flame. So di ba? Nagpoproblema sa sinasabi ng Bible sa Mark chapter 9 na doon sa hell ay merong apoy na hindi namamatay. And sabi niya, I am tormented in this flame. And so diyan sa verse na yan, yung rich man, nagre-request siya to send back Lazarus to his father's house. And bakit yun po yung request po niya? And bakit niya nire-request na papabalikin si Lazarus and sa kanyang papabalikin siya at papupuntahin sa kanyang father's house, sa kanilang tahanan. And because sabi ng Bible, meron pa siyang mga kapatid po doon. And so meron pa siyang kapatid doon and para i-warn, para mabigyan ng warning yung kanyang mga kapatid na natitira pa doon para hindi sila mapunta sa lugar na napuntahan niya. Diba? Yan. So, yun po yung request nung rich man na nandoon po sa impyerno. Diba? Halimbawa kaya sa atin binibigay yung request na yan. Diba? Merong ano dun sa impyerno tapos magre-request sa Sir Christian, di ba? Sir Christian. Diba? And pwede ba? And paano natin tutugunan paano tayo tutugon sa isang request ng tao na nandoon siya sa place of torment, di ba? Yeah, so halimbawa kay Ma'am Virgie, ikaw yung di ba kapag pag alam mong may emergency. Di ba? Pag may emergency tapos magre-request, ay, tulong naman, di ba? Lalo-lalo pag nakita natin, mag-respond ka kaagad, di ba? So, naalala ko nung nahulog si work, and ang daming gusto ang daming magre-rescue sa kanya. Wow. Di ba? Ang dami palang nagmamahal kay Mark. wala nga lang sumalo. Joke lang, Sir Mark. Ang daming kasi may request na nagre-request ng help. Pero lang yan mababaw lang yan, di ba? How much were yung request na nanggagaling mula sa impyerno? Di ba? Paano tayo tutugon? And so alam natin, lalo na tayo, alam natin na save na tayo doon, and then merong napunta doon and meron siyang request. And paano kaya natin yan tutugunan? And kaya nga yung soul winning, and hindi natin dapat pinapalagpas yung mga opportunities na i-share natin yung gospel. Ang kagaya nga ng sinabi ni Sir Christian kanina, di ba? And merong pagkakataon, and napakaganda na ibahagi natin yung gospel. Ma-warningan man lang natin sila. Di ba? Makasalubong natin, mabigyan man lang natin ng warning. Kaya nga meron tayong mga trucks, di ba? And so, sabi nga lagi na sinasabi sa atin, natutulog na tayo pero yung trucks nagtatrabaho. Diba? Ibinigay mo, itinapon, o napulot ng masurero, di ba? Tinapon din niya, di ba? Yan, kaya mabigyan man lang natin ng warning.
and matugunan man lang natin yung yung request na nanggagaling sa impyerno. And yung sabi yung rich man, and buti pa nga yung rich man, di ba? Meron siyang concern sa mga natitiran niyang mga kapatid. Meron siyang concern. And so tayo po kaya. So aantayin pa ba natin na meron pang susunod doon bago tayo magiging on fire sa soul winning, di ba? And so makita natin yung mga examples diyan sa Bible, and na talagang makikita natin yung boldness nila when it comes sa soul winning. Isa na po diyan si Paul, di ba? Yan, kaya isipin po natin yun na yung lost na kaluluwa na nandoon sa impyerno, and umiiyak at nagbebeg siya. Nagbebeg na tayo po na nandito sa lupa, tayo yung magbibigay ng warning. And dahil sabi nga, hindi na pwede bumalik. Walang pumunta sa impyerno, walang pumunta sa lahat na bumalik. Di ba? Kasi minsan sabi natin, to see is to believe, di ba? Maniniwala, may namit ako na ganyan eh. Nagsabi siya na, maniniwala pa ako pag may nanggaling doon, tapos magkukwento siya mismo. Yan, siya mismo yung magkukwento sa akin, di ba? Parang ganun yung kaisipan ng iba, yung ibang tao. Di ba? Pero yan, paano natin tutugunan yung request na nanggagaling sa hell? Di ba? Yan, tayo po yung nandito, tayo na po yung gagawa po niyaan. And let us be, meron ng isa sa bahagi ng Christian life natin na umaapoy at hindi nalalamig, yun po yung part ng soul winning. And diba, dahil isipin natin, and kapag hindi natin naibahagi yung gospel, yan, isipin po natin kung ano po yung magiging destination ng tao. And yung meron ka nang binigyan ka na ng pagkakataon na ibahagi mo sa kanya, pero na-miss mo tayo, or alam ko ano reason. Ito po yung pag napunta, sabi ng Bible, kapag napunta na sila sa lugar na yun, yung lugar na walang exit. And diba, ang laki ng entrance ang laki ng entrance pero walang exit. Yeah, so isipin po natin yung magiging kalagayan po nila. And then yan, nagbe-beg sila sa atin, nagre-request sila sa atin, and tayo po yung magbibigay ng warning. And para wala na pong tao na mapupunta doon, susunod po doon sa rich man. And diba? And baga meron siguro, pero at least hindi na, ay parang sinasabi ni Paul na malinis sa atin. Alam mo yun na merong mapupunta sa impyerno dahil sa kagustuhan lang nila. And, pero hindi dahil tayo bilang isang Kristiyano, hindi natin nagampanan yung responsibilidad po natin, which is to share the gospel. Diba? And so, there is no hope for them sa mga sa mga nasa hell na wala na. And pero meron pa pong pag-asa sa mga andi dito pa sa lupa, di ba? And but then there is no hope for them na nasa impyerno na, but there might be a little satisfaction in them knowing that meron pa pong andi dito sa lupa na masigasig na nagsusolve share at alam ko nila na yung kanilang loved ones, lalaro nila, kamag-anak nila, maybe friends po nila, will not follow them to hell. Di ba? Maari wala na silang pag-asa po doon, pero yung alam nila na meron nag-share ng gospel, alam nila na hindi na susunod sa kanila yung mga mahal nila. Makakaano sila ng kunting satisfaction. Pero sino po yung noon? Po, di ba? Tayo po na nakakaalam, meron ng experience pagdating sa kaligtasan. Di ba? Tayo na nakakaalam, tayo po na nagmamalaki talaga sa na kaluluwa. Sabi ko lagi natin narinig, hindi gagawin ng iba. Hindi yan gagawin ng isang tao na walang karanasan sa kaligtasan. Ano po dapat? Tayo po na nagsasabi na naniwala din kay Kristo, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at kapagligtas. At napakaganda na yun po lagi yung araw-araw na dadalhin natin na yun lang po. And wag po natin kakalimutan, kaya po natin isang motive sa atin be on fire on soul winning mo sa hell. Ma'am Virgie. Ayan, thank you Ma'am Ginida, and ayun, totoo yun. So,
maganda yung illustration about sa sa hell dahil yan ang daming hindi naniniwala. Kumbaga naka-relax. Ayan, and puro to see is to believe ang mga tao. Ayun, dito tayo sa sa 2 Timothy chapter 3 verses 11 to 15. Ayun, at saka ayun sa Matthew mamaya. Dito sa sa chapter 3, 2 Timothy chapter 3 verses 11 to 15, basa ko lang. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch. Si Paul yung nagte-testify dito. At Iconium, at Lystra. What persecutions I endured. But out of them all the Lord delivered me. Yan. Verse 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. 14, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And verse 15, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make the wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So, dito, naranasan, diba? Sinasabi ni Paul yung persecutions, yung afflictions na naranasan niya. Ayun, nung nasa mission work siya. At yun nga, yung sabi niya dito, but out of them all, the Lord delivered me. At dito sa sa 13 na but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Yung this generation, yan. Makikita naman natin obviously, 'di ba, sa surroundings natin na ang mga tao, and lalo na sa social media, 'di ba? Diyan mo makikita talaga na ang tao sa mundo is pasama ng pasama. Ayun. Kaya yun nga yung kagaya ng nabanggit ni Ma'am Ginida kanina, there is a sense of urgency pagdating sa soul winning. Ayun. At naman natin, napapansin natin yan sa mga, lalo na sa mga young people, sa mga students. Yun, mahirap kapag, yun nga yung, kapag tayo ay laid back or parang relax pa din na katulad ng dati na hindi nagda-double time pagdating sa soul winning, 'di ba? At hindi lang naman sa soul winning hanggang sa pagdi-disciple, kung 'di ba mapapansin pa din natin yung sarili natin na hindi ganun ka sigasig yan pagdating sa area. Ayun. Yun nga, ang bilis ng ang bilis din ng kaaway, 'di ba, na baguhin yung pag-iisip ng mga tao. Ayun, 'di ba, nabanggit din sa Bible yung itching ears, 'di ba? Nagkakaroon na yung mga tao ngayon na harden na yung puso nila, nabanggit yun sa Bible, 'di ba? Hanggang sa wala na, immune na sila, 'di ba, sa kasamaan. At kahit yung mga 'di ba, inay-immune na din sila sa kakarinig. Yun, parang immune na din sila sa kakarinig. Ayan, ng Word of God, pero wala pa ding effect. Ayun, yung ganun. So, dito mo mapapansin kung paano nagbabago yung panahon. Kaya syempre, dapat meron tayo yung sense of urgency. Ayan, sapat na sana yung hell, di ba, yung nabanggit kanina, yung description kanina na yung request, di ba, nung rich man sa hell. Sapat na sana yun na, kasi true story naman yun, na maging encouragement sa atin to have the sense of urgency in terms of soul winning until discipleship. Yun, kasi mapapansin natin sa atin na mahirap din mag-disciple, kumbaga within ilang taon na, 'di ba? Nakakailang nakakailang souls. Ayan, so mahalaga na bigyan ng pansin yung maging observant, 'di ba, sa paligid, na kung ikaw talaga is nakaka-experience ng soul winning sa labas is mapapansin mo yung changes. Mapapansin mo yung yung kaisipan ng tao ngayon. Ayun, meron yung pagsasarahan ka ng pinto kahit na gospel na yung yung i-offer mo, 'di ba, yung ibabahagi mo, pagsasarahan ka pa din ng pinto, or 'di ba, ngayon is talagang lantaran na talaga yung i-refuse ka.
Ayun, 'di ba? Na hindi nila kailangan ng Diyos. Ayun. So hindi nila kailangan yung gospel. And lalo na may dun sa sa bandang La Trinidad sa trading post, 'di ba yung ganun. Sobrang busy yung mga tao doon. Tapos dun sa kabila, yung mga doon. At saka busy ako, ganun talaga sila magsalita. Kumbaga, gospel na yung ino-offer mo. Ayun, alam naman nila na hindi namang masama. At saka, kung ikaw yung nakakarinig, di ba? Imagine yung ikaw yung nakakarinig ng gospel or may magbabahagi sa'yo, paano mo ito treat yun na masama or parang i-refuse yun na as if yung alam mo na talaga, di ba? Yung kalagayan mo. Ayun, so nakakaawa ang mga souls sa labas kapag walang gagalaw, di ba? At yun nga, like yung sabi ko kanina na enough na yung nabanggit kanina, di ba, na may persecutions, may afflictions na ibang klase yung persecutions ngayon. At yung nabanggit kanina, that hell is real, di ba? Totoo ang impyerno. At yun nga yung testimony, yung illustration ng the rich man kanina na may sense of urgency. Okay, kung ikaw nga naman talaga yung may magre-request sa'yo na galing sa impyerno, nasa impyerno sa panaginip mo, hindi magsasalita, kakausapin ka. Di ba? Na hindi mo akalain na meron talagang mga ganun sa hell ngayon. Ayun, na ang daming, siguro halos lahat siguro nang nasa impyerno ngayon nagre-request. Ayun, siguro hopefully parang ganun na nagbabaka sakali na marinig pa sila, 'di ba? So kung siguro iisipin mo nang mabuti 'yon. Ayun. So siguro hindi natin hindi natin maisip ng kapag nasa ka talaga, nasa comfort zone pa, 'di ba, ang tao. Pero pag nandoon na talaga sa siguro sa matinding suffering or affliction, yan. At pag naintindihan talaga siguro ng mabuti yung scripture. Ayun. So mahalaga yung dito like yung sabi ko kanina, pasama ng pasama yung paligid natin. Mapapansin niyo yan sa social media, 'di ba? Kung observant lang tayo at lalo na kung ikaw mismo ligtas ka tapos 'di ba na hindi ka pa gumagalaw nakikita mo na nga 'di ba na ganito na or within the family pa lang 'di ba nakikita mo na yung may mga changes yung mga kabataan pa lang ngayon. Kaya ang ganda nung yung program na nare-reach out yung theme 'di ba ng anniversary ng this year na reaching out the next generation, 'di ba? Yung commitment. Yan. And yung sabi niya dito sa sa Matthew na ito yung natin, sabi niya, yung sabi ni Jesus Christ dito, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Yun. Kaya kailangan nating manalangin na madagdagan pa, 'di ba, ang laborers. Yes, kasi kahit within sa church ngayon is konti lang ang nagre-respond din, 'di ba? And so very compressed compressed ang kumbaga ang load ng isang soul winner na sa pa lang sa isang klase pa lang na nire-reach out mo yung soul, yung mga students, 'di ba? Sa dami nila, paano mo yun ifa-follow up at once, yun. And mag-isa mo, di ba? Kukunin mo yung address nila. Ayun. So, sa isang tao, ilan lang, di ba? Ang ma-reach out mo kung sakasakali. Unless kung talagang everyday nandun ka sa area. Ayan. Pero, yun nga, kailangan talaga ng united in spirit ang church. Yun na, katulad sana ng di ba yung time nila doon sa Book of Acts. At dito sabi niya sabi ni Paul yung encouragement niya. Kanta rin ito, di ba? but continue thou in the things which thou hast learned. Yan. Kakantayin ni Ma'am Jeannie na. Ma'am Virgie, kantayin mo na. Ayun. So sabi ni Paul, but continue thou in the things which thou hast learned and has been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Yan, that from a child thou hast known the holy scriptures,
'di ba? Yung privilege na tayo is meron tayong truth. Yun, alam natin. Yan, nataniman pa tayo ng Word of God. Tapos, 'di ba, ang dami nating naririnig. And which are able to make thee wise. Yun. So we are able to become wise. 'Di ba? Nagiging wise tayo sa naririnig natin, sa tinuturo sa atin unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So wag nating sayangin 'yun na habang andito tayo, 'di ba, na malakas pa tayo, 'di ba, na nakakapag-share ng gospel, makakapag-area, maglalakad ka ng ilang kilometro, 'di ba? Kaganda-ganda ng experience 'yun. And magdo-door knocking kayong ma-experience yung mga ganun is truly a privilege. Hindi lahat, 'di ba, ng churches nagagawa 'yun. Yun, kaya we are blessed enough yan na na-experience natin yung ganito, na pag-uusapan yung ganitong buhay ni Paul, 'di ba? Yung ganitong ganitong topic yan or lesson about regarding soul winning hanggang sa discipleship. So yun lang naman, and to God be the glory. Thank you, Ma'am Bergie and Ma'am Janita. So, yan. At may comment dito po si Pastor. Basahin ko po. Yan. Alam niyo mga kapatid, ang soul winning, pagdadala ng bisita sa bahay, sambahan, at pag-disciple ay lahat pinaplano. Kung wala kayong plano, wala kayong maakay na kaluluwa para sa Diyos. Sa madaling pananalita, ayaw ng Diyos yung tamad. Yan. So, totoo po yun. Amen. Kung saan there's a plan, no, na kung saan na hindi lang tayo pupunta sa area, maglalakad, walang plano, no? At pupunta sa kung saan tayo mag-share. At lahat yun ay pinaplano. Yun, tama nga. Kung saan andun yun na kung saan makikita na andun yung desire natin na kung saan dapat may plano, and hindi lang may plano kundi may resulta, no? At yun, ayaw ng Diyos ang tamad. So, syempre, paano tayo makagamit ng Diyos kung tayo ay tamad, no? Ayaw tayo gumalaw. Kaya nga andun yung mga preaching na ating naririnig, no? Every Sunday, every services na tayo ini-encourage na andun yung ating yung ating soul winning life, no? Na andun dapat yung lumalago, no? And andun yung plano natin. Kaya always, no, kapag andun na lagi tanong ni Pastor kung ano yung plano, kung ano yung plano. Siyempre, dapat meron tayong talagang sinusunod, no? Hindi yun lang yung bahala na, no? Bahala na si Batman. Bahala na gang. Yan. So, hindi po tayo umaasa doon sa bahala na. Meron talagang plano. Yan. So, just like yung mga napag-aralan natin kanina, shinare nila Ma'am Bergie, Ma'am Janita, na kung saan andun yung pag-aakay natin ng kaluluwa, no, na hindi dapat tayo ay andun yung boldness natin, no? Andun yung boldness natin sa pag-aakay ng kaluluwa. Kaya napakaganda na pag-aralan, no, na yung about sa commitment, and sa commitment natin sa pagdadala ng bisita, sa pag-soul winning, and sa pagdi-disciple. No, kasi to lift up and to encourage yung tayo sa gawain na ito, no, sa pag-soul winning and pagdadala ng bisita at pagdi-disciple. Yan. Kaya nga napaganda, no, kita natin yung mga motives natin, just like shinare ni Ma'am Janita, no? So napaganda na malaman natin kasi baka mamaya marong motives, no? O saan pagka yun, saan yung mga share ko nga to para ma-disciple chicks, yan. Makasama, makapiling forever, ganun. Kaya si Ma'am Janita lagi sa Camp Allen baka ayaw mo pala. Kala ko naghanap ng sandakos.
Ay, sorry. Alright. Yan. Nice, Ma'am Virgin. Naglalakad ng ilang kilometro. Ma'am, bakaking, Pias, punta baka, mataas-taas din yan. Ito, masyara na niya yun. Makapunta sa Rich Gate subdivision si Ma'am Virgin at makita niya Yun pala si yun. Forevermore. Yan. Alright. So, ganun. At kuha natin dito si biglang ang daming natatakot kapag mga 550, 555. Yan. Mukhang auto end call. And so, yan. At malalaman natin kung anong pwedeng ma-share ni Ma'am Krisha and Ma'am Ruby May. Sige, Ma'am Krisha, ano po ba masasabi natin sa topic ngayon? Ayan, so magandang umaga ulit sa atin. At ang aking natutunan sa lesson ay magkaroon tayo ng confidence sapagkat hell is real. At tayo ang may alam, tayo ang nakakaalam ng kalagayan natin bilang mga ligtas, kaya wag tayong maging madamot. Yan lamang po. And tama po yung mga sinabi po ng mga host, na totoo po yung impyerno. Kaya tayo bilang isang anak ng Diyos, ang responsibilidad po natin ay i-share po yung Ebanghelyo. Kasi nga sabi po ni Ma'am Jen last week na tayo po ay isang ambassador ng Panginoon. At kailangan natin i-rescue yung mga napiperish sa impyerno. Yun lang po. Thank you, Ma'am Krisha and Ma'am Ruby May. Brother Mark. Ay, pass mo na si Brother. Pag-pray pa natin si Brother Mark dahil may nangyari. Yan. Pagilingin siya ng Panginoon. Yan. So, pass minute. Pass minute. Yan. So, yun. At wala tayong matanong sa Google Meet. Yan. Nag-auto-eject sila. Alright. Yan. Si Ma'am Sabel nasa FB Live. Yan. So, yun. Good morning sa iyo, Ma'am Sabel. Yan po yung makakasama natin dito. Ma'am Maricel. Yan. Good morning. Sino pa? Yan. Naidagdag na working. And then, yun. At maraming salamat, no? So, we have 16 viewers kanina. Nasa 20 viewers nakita ko. Yan. So, yun. At maraming salamat, no? Dahil meron tayong gantong topic, meron tayong gantong devotion na nagbibigay sa atin ng paalala and encouragement pagdating sa mga sa ating Christian life, no? Na kung saan tayo ay lalago through the Word of God and through our ministry. Yan, lalago din tayo doon. I know, kaya tuloy-tuloy lang po tayo at magkaroon tayo ng involvement sa darating na big day po natin, no? So, sa ating anniversary and revival, and I hope may kanya-kanya tayong involvement, no? Sa pag-i-invite ng bisita and pag-soul winning, no? Then sa mga Bible studies and saturation sa bawat area, huwag natin kalimutan. At yun, tuloy-tuloy lang po tayo laging mag-tune in sa mga devotion po natin. So, anything and meron na? Wala na. Alright, so maraming salamat sa pag-tune in po, no, sa aming devotion, mga panagsagana. Alright, and tuloy-tuloy lang po tayo sa gawain ng Panginoon. Alright, tayo po ay magtapos sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa natapos na sa devotion, Panginoon. Bless us, Lord, Panginoon, sa napag-uusapan po namin at natalakay po namin, Panginoon, na pag-aralan mula sa inyong salita, Panginoon. Humingi kami ng wisdom na ma-apply po namin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, ang aming narinig na pag-aralan, Panginoon, at ano po, Panginoon, magkakaroon ng resulta ang inyong salita sa aming buhay, Panginoon. And guide us, Lord, Panginoon, sa buong maghapon sa gagawin po namin, Panginoon. Ano po yung gabay niyo po, Panginoon, and kayo po yung mag-glorify sa bawat gagawin po namin, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan. Ito po nanalangin sa Panginoon Jesus. Amen.
Thank you, and God, God bless bless po. us all.